Huwag kang pumunta sa medianoche. Iyan ang text ng kapatid ko. Ang fiancé niyang si Megan ay partner sa prestihiyosong law firm na Villaflor ko sa Makati. Hindi raw nito pwedeng malaman ang sitwasyon ko. Binabawi ni Kuya Sam ang imbitasyon dahil ang akala niya ay isa akong malaking kabiguan. Wala siyang kamalay-malay na ang sitwasyong ikinahihiya niya ay sa totoo lang, isang shell company na tinatawag na Axiom Holdings. At ako ang CEO nito. Hindi rin niya alam na ang Axiom ang bibili sa pinakamalaking kliyenteng hawak ni Megan sa buong karir niya. Tinitigan ko ang mensahe. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tiningnan ko lang ang closing documents sa mesa ko at binago ang plano. Hindi na abogado ang ipadadala ko para isara ang deal na ito. Ako mismo ang pupunta. Bago ko ikwento ang nangyari, nang pumasok si Megan sa boardroom ko makalipas ang 48 oras, mag-iwan ka muna ng comment. Taga saan ka nanonood? At anong oras na dyan sa inyo ngayon? Gusto kong makita kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito. Kinabukasan, naudlot ang kape ko sa isang malakas na katok sa pinto. Hindi ito kapitbahay o kaibigan. Isa itong courier na may hawak na makapal at kulay krema na sobre, may tatak ng Villaflor ko na naka-emboss sa flap. Pinirmahan ko ito, damang-dama ang bigat ng papel. Mukhang mamahalin. Pero pakiramdam ko, isa itong banta. Binuksan ko ito mismo sa kusina ko, nakatapak sa malamig na tiles. Isa itong formal na cease and desist letter na pinirmahan mismo ni Megan. Binasa ko ang unang talata at parang hinigop ang hangin sa baga ko. Hindi lang ako nito pinagbabawalang lumapit. Inaakusahan ako nito ng harassment at tangkang pangingikil, kaugnay sa nakaraang problemang pinansyal ni Sam. Pinalalabas nila akong isang baliw at selosang kapatid na sumisira sa kaligayahan ng kuya niya dahil may sakit ako sa pag-iisip. Iniuutos ng sulat na itigil ko ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Sam o haharap ako sa kasong legal. Kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si Sam at tanungin kung paano niya nagawang hayaan ang babaeng to na isulat ang ganitong kasinungalingan. Pero dumiretso lang ang tawag sa voicemail. Nakablock na ako. Nagtatago siya sa likod ng titulo ng fiancé niya. Ako si Rina, 29 anyos. Binuo ko ang venture capital fund na Axiom Dynamics mula sa wala hanggang sa maging isang puwersa sa merkado na kayang lamunin ang mga kumpanyang tulad ng kliyente ni Megan ng buo. Pero habang binabasa ang sulat na yon, hindi ako CEO. Pakiramdam ko, ako pa rin yung maliit at walang laban na batang babae na gusto nilang manatili ako. Ang tindi ng kagustuhan kong lumaban. Gusto kong sumugod sa kondo nila sa BGC, gibain ang pinto, at isigaw ang katotohanan hanggang sa mabulunan sila. Gusto kong ipakita ang mga bank account ko, ang portfolio ko, ang kapangyarihan ko. Gusto kong mag-ingay. Pero hindi ko ginawa. Lumapit ako sa bintana at pinakalma ang paghinga ko. Sa mundo ng negosyo, matagal ko nang natutunan na ang ingay ay para sa mga baguhan. Ang katahimikan ay para sa mga nananalo. Ito ang tinatawag kong silence trap. Sa anumang negosasyon, ang unang magsalita ay talo. Kung magre-react ako ngayon, kung tatawag ako ng pasigaw, o kukuha ng abogado para sumagot, lalaruin ko ang laro nila. Papatunayan ko lang ang kwento nila na ako'y emosyonal at unstable. Magbibigay ako ng babala na isa akong banta. Pero kung mananahimik ako, kung hahayaan kong walang sagot ang sulat na yon, iisipin ni Megan na ang katahimikan ko ay pagsuko. Iisipin niyang natakot niya ako. Iisipin niyang mahina ako, walang pera, at takot sa malaki niyang law firm. At kapag ang isang tao tulad ni Megan ay kampante, nagiging pabaya sila, nagiging mayabang. Nagsisimula silang maglagay ng mga bagay sa papel na hindi dapat. Ang sulat na ito ay hindi pagkatalo. Isa itong ebidensya. Isa itong matibay at notaryadong patunay na ang lead counsel ng kabilang panig ay may personal at malisyosong bias laban sa may-ari ng kumpanyang bibili. Iniabot niya mismo sa akin ang sandatang gagamitin ko para tapusin ang career niya. Lumakad ako papunta sa filing cabinet at inilagay ang sulat sa loob ng folder
na may markang acquisition closing. Hindi ako tumawag ng abogado. Wala akong text na ipinadala. Hinayaan ko lang na bumalot ang katahimikan sa kondo ko. Mabigat at malamig. Gusto nilang mawala ako? Sige, magiging multo ako. At sa 2 ng Enero, ako ang magiging multo na dadalaw sa kanila sa nag-iisang lugar na hindi nila matatakasan ang boardroom. Ang salitang pangingikil ay parang apoy sa pahina ng sulat. Nakakatawa sana kung hindi lang nakakadurog ng puso. Akala ni Megan, sinusubukan kong perahan ang matagumpay niyang fiancé. Hindi niya alam na ang tanging dahilan kung bakit hindi nakasuot ng orange na uniforme si Sam sa bilibid ngayon ay dahil inubos ko ang lahat ng ipon ko para iligtas siya. Ipinikit ko ang mga mata ko at humampas ang alaala na parang pisikal na suntok. 3 taon na ang nakararaan. 2:00 ng madaling araw. Tumunog ang telepono ko sa maliit kong studio apartment sa Sampaloc. Si Sam yun. Hindi siya ang maayos at mayabang na lalaking nag-block sa number ko kahapon. Umiiyak siya. Hindi makahinga. Tumatawag siya mula sa selda ng presinto. Nasangkot siya sa iligal na online sabong at baon siya sa utang mahigit 7 milyong piso. At ang mga taong pinagkakautangan niya ay hindi nagpapadala ng sulat. Nagpapadala sila ng banta sa buhay. Nahaharap din siya sa kasong estafa dahil sinubukan niyang galawin ang pera ng kumpanya para pagtakpan ang bakas niya. Hindi ako nagdalawang isip. Hindi ko siya sinermunan. Pumunta ako sa bangko kinabukasan at niliquidate ang lahat. Ang retirement fund ko, emergency savings, at ang puhunan na iniipon ko para sa una kong startup. Nag-wire ako ng 7 milyong piso sa abogado at settlement fund para mawala ang mga kaso. Sa sumunod na 2 taon, 2 trabaho ang pinagsabay ko, coding sa umaga at call center agent sa gabi para lang makabayad ng renta. Pansit Canton lang ang kinakain ko. Naglalakad ako papasok sa trabaho para makatipid sa pamasahe sa jeep. Ginawa ko yon dahil kapatid ko siya. At nangako siya habang umiiyak na babayaran niya ang bawat sentimo. Utang ko sa'yo ang buhay ko, Rina, sabi niya. Iminulat ko ang aking mga mata at tinanaw ang opisina ko. Ang view mula sa 50th floor ng Axiom Building sa BGC ay nakamamangha. Ang Maynila ay parang kumikinang na circuit board sa ibaba. Hindi na ako yung desperadang babae noon. Ako na ang founder ng pondo na may $2.5 bilyong na asset. Hindi ko kailangan ng pera ni Sam. Kaya kong bilhin at ibenta ang buong pagkatao niya bago mag-lunch break. Pero hindi yon ang punto. Ang punto ay hindi niya ako binayaran, kahit 5. At nang makilala niya si Megan, ang abogadong galing sa angkan ng mga hasyendero at may malinis na reputasyon, napagtanto niyang ang pagkakaroon ng kapatid na nakakaalam ng sikreto niyang sugal at utang ay isang panganib. Hindi niya mapapanindigan ang imahe ng matagumpay na partner kung nandoon ako para ipaalala ang totoo. Kaya, nagdesisyon siyang baguhin ang kasaysayan. Hindi lang niya ako ginhost. Binubura niya ang utang sa pamamagitan ng pagbura sa pinagkakautangan. Akala niya, kapag pinalabas niya akong baliw na stalker, gagamitin ni Megan ang kapangyarihan nito para ilibing ako. At ang sikreto niya ay mananatiling nakalibing kasama ko. Isa itong malamig at planadong galaw. Isa itong financial fraud na binihisan bilang drama ng pamilya. Akala niya, ako pa rin yung kapatid na isasakripisyo ang lahat para iligtas siya. Nakalimutan niyang lumaki na ang batang sumalo sa kanya. Nakalimutan niyang nagtatago ako ng resibo. Inikot ko ang upuan ko pabalik sa mesa. Ang cease and desist letter ay nasa tabi ng acquisition file. Gusto ni Sam na magpanggap na parang walang nangyari sa nakaraan. Gusto niya ng malinis na simula para sa kasal niya. Sige, bibigyan ko siya ng malinis na simula. Pero bago ang lahat, ipapaalala ko sa kanya na sa mundo ng high finance, hindi mo pwedeng basta i-delete ang mga utang mo. Kailangan mong bayaran ang mga to. At ang interes sa pagtatraidor, magiging napakataas. Dinampot ko ang telepono at tinawagan ng extension 402. Si Attorney Cruz, ang general counsel ko.
ang sumagot sa unang ring. Alam niyang nasa gitna kami ng isang maselang bilihan, pero hindi niya alam na ang abogado ng kabilang panig ay ang babaeng kasalukuyang nagdedemanda sa akin dahil lang sa ako'y humihinga. Attorney Cruz, sabi ko, seryoso at walang emosyon ang boses. Kailangan kong magdagdag ng probisyon sa closing documents para sa tech flow acquisition, partikular sa representations and warranties section para sa lead counsel. Tumahimik si Attorney Cruz. 48 oras na lang bago ang closing, Rina. Tapos na ang draft ng mga papel. Kung hindi ito kritikal, hindi ko irerekomendang buksan ulit ang file. Critical ito, sagot ko. Magdagdag ka ng clause na nagsasaad na ang lead counsel ay sumusumpa sa ilalim ng penalty of perjury at agarang terminasyon ng deal na walang sinumang immediate family member niya ang may outstanding na utang na lampas sa 5 milyong piso sa buyer o sa principal beneficiary ng buyer. Nagkaroon ng katahimikan sa linya habang pinoproseso ni Attorney Cruz ang utos. Kakaiba ang clause na yon espesipiko, agresibo, at hindi pangkaraniwan para sa isang standard tech buyout. Napaka-partikular niyan. Dahan-dahan niyang sabi, may exposure risk ba tayong dapat malaman? Sinisigurado lang natin ang lahat, sabi ko. Ipadala mo na. Sabihin mong non-negotiable compliance requirement yan ng mga offshore investors natin. Gusto nilang mapirmahan? Yan. Bago matapos ang araw na to, ibinaba ko ang telepono at iniharap ang upuan sa bintana. Ito ang conflict trap. Sa corporate world, hindi ka nananalo sa sigawan. Nananalo ka sa pamamagitan ng paghayaan sa kalaban na bigtiin ang sarili gamit ang sarili nilang kayabangan. Si Megan ay isang pating, pero isa siyang pating na gutom sa komisyon. Ang deal na ito ang bubuo sa career niya. Ito ay transaksyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang legal fees pa lang ay nakalulula na. Isasara niya ang pinakamalaking deal ng buhay niya bago ang kasal nila. Lasing siya sa tagumpay at adrenaline, at dahil doon, naging bulag siya. Alam ko ang eksaktong mangyayari kapag pumasok ang dokumentong yon sa email niya. I-scan lang niya to. Makikita niya ang pariralang buyer's principal beneficiary. Aakalain niya, gaya ng iba, na ang beneficiary sa likod ng Axiom Holdings ay isang bilyonaryong walang mukha sa Singapore o Silicon Valley. Hindi na siya mag-aabalang maghalungkat. Hindi siya titigil para mag-background check sa ownership structure ng shell company dahil kakain yun ng oras. At gusto niyang masara ang deal na to bago pa pumutok ang mga paputok sa bagong taon. Titingnan niya ang clause. Iisipin si Sam ang perpekto at matagumpay niyang fiancé at matatawa. Sa isip niya, walang utang si Sam. Siya ang mapapangasawa ng isang partner. Ligtas siya. Ligtas sila. Ituturing niya ang requirement na yon bilang isang abala sa burokrasya. Isang hadlang na kailangang talunin para makuha ang komisyon. 2 oras ang lumipas, tumunog ang computer ko. May notification mula sa secure document server namin. Document. Signed. Counsel Warranties and Representations. Binuksan ko ang file. Nandoon ang digital signature niya na may timestamp na 4:15 p.m. Sa pagpirma sa dokumentong iyon, hindi lang nagsara ng deal si Megan. Gumawa siya ng professional suicide. Legal niyang pinatunayan na wala siyang conflict, walang utang, at walang liabilities sa may-ari ng Axiom Holdings. Nagsinungaling siya sa isang federal na dokumento ng transaksyon dahil masyado siyang mayabang para alamin kung sino ba talaga ang kausap niya. Akala niya, pumipirma lang siya ng resibo para sa sweldo. Tinitigan ko ang screen, ang mga kurba ng pirma niya, at nakaramdam ako ng malamig at tahimik na kasiyahan. Pinirmahan na niya ang sarili niyang sentensya. Ang kailangan ko na lang gawin ay isilbi ito. Ang 2 ng Enero ay sumapit sa Metro Manila na may kalangitang kulay tingga. Isang malakas na bagyo ang paparating, binabayo ng ulan ang mga bintana ng 50th floor. Ang boardroom ko, na tinatawag ng mga empleyado ko na the glass cage, ay parang loob ng freezer. Soundproof,
transparent, at nakakatakot sa linis. Nakaupo ako sa kabisera ng 40-foot na marble table. Ang high-back leather chair ko ay nakatalikod sa pinto, nakaharap sa bintana, pinapanood ang ulan na humahampas sa kawalan. 10:00 ng umaga, bumukas ang double doors. Ang assistant kong si David, pinapasok na sila. "Gentlemen, Miss Villaflor, welcome sa Axiom Dynamics." Hindi pa ako humaharap. Pinakinggan ko ang tunog ng pagdating nila, ang mabibigat na bagsak ng leather portfolio sa mesa, ang kumpiyansang takatag ng heel sa makintab na sahig, ang mahinang bulungan ng mga senior partners, at ang boses niya, matles, malinaw, at tumutulo ang konyo accent at pagmamataas na kilalang kilala ko. "Bilisan na natin to," sabi ni Megan. Naririnig ko ang ngiti sa boses niya habang kinakausap ang mga kasamahan. May dress fitting pa ako ng 4 p.m. Isa pa, kapag naipaliwanag na natin sa kanila ang liability shield, marirealize ng Axiom Group na wala silang leverage para humingi ng ganito karaming contingencies. Dahan-dahan, Megan, babala ng isang senior partner, bagaman parang natutuwa pa ito. Nagbabayad ang buyer ng 40% premium. Karapatan nilang maging maingat. May tinatawag na maingat at may tinatawag na paranoid. Asik ni Megan. Narinig ko ang kaluskos ng mga papel nang ibato niya ang closing binder sa mesa. I mean, tingnan niyo tong principal beneficiary rider. Pinapirma nila tayo kahapon. Napaka-amateur. Halatang new money na nagpipilit makipagsabayan sa mga bigatin. Kung sino man ang nasa likod ng shell company na to, siguro ay isang insecure na tech bro na takot sa sarili niyang anino. Pagmamay-ari niya ang kwarto kumpiyansa. Magaling magsalita, hindi matitinag. Sa madilim na salamin ng bintana, mukha siyang hindi mapipigilan. Ang star associate, ang future partner, ang babaeng bumura sa nakaraan ng kapatid ko at nagpatahimik sa kapatid nito. Naniniwala siyang hawak niya ang alas. "Well," sabi ng senior partner, humarap sa upuan ko, "kilalanin na natin ang Wizard of Oz." "Miss," ipinatong ko ang kamay ko sa armrest. "Rina?" Inikot ko ang upuan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Nanigas si Megan sa ere, mahigpit na nakakuyom ang marker sa namumuti niyang mga kamao. Dahan-dahang pumasok sa kanya ang realidad. Pagkalito, pagtanggi, at pagkatapos ay purong takot ng mabuo ang katotohanan. Ang shell company, ang clause, ang utang. "Hello, Megan," kalmado kong sabi. "Upo ka. Di ba kapapaliwanag mo lang kung bakit amateur ang due diligence ko?" Sinubukan niyang magsalita. Walang lumabas na boses. Hindi ko alam kung sino siya. Nauutal na sabi ni Megan, pilit kinukontrol ang sarili. "Set up to." Idinulas ko ang 2 dokumento sa mesa. "Exhibit A," sabi ko. "Ang cease and desist letter mo, na pinapangalanan ako bilang kapatid ni Sam. Exhibit B, ang warranty mo, na nagpapatunay na walang utang ang pamilya mo na higit sa 5 milyong piso sa principal beneficiary ng Axiom." Dumukwang ako palapit. "Ako yon, at ang fiancé mo ay may utang sa akin na 7 milyong piso. Sumigaw siya ng pagtanggi. Pinatugtog ko ang voicemail ni Sam, ang umiiyak niyang pag-amin, ang pagmamakaawa niya. Nanlamig ang buong kwarto. Tiningnan siya ng senior partner na si Lawrence. "Lumabas ka. You're fired." Pumasok ang security. Nag-snap si Megan. Sumugod siya, tinulak ako, at sa taranta, nabasag niya ang isang glass pitcher at nasugatan ang sarili niyang braso. "Inatake niya ako!" Sumigaw siya. Itinuro ko ang umiilaw na pulang ilaw sa kamera. Nire-record ng kwartong ito ang lahat. Agad na nawala ang tapang niya. Inilabas siya ng nakaposas. Assault, false reporting, fraud. Ilang minuto lang ang lumipas. Tumawag si Sam, nagmamakaawa. "Paalam," sabi ko, at binlock siya. Pagkatapos, pinirmahan ko ang debt assignment. Hindi ko gusto ang pera. Gusto ko ng konsekwensya.
Ibinenta ko ang utang sa isang recovery firm na hinding-hindi siya titigilan. Sa bintana, tahimik ang Maynila sa ilalim ng bagyo. Sa salamin, hindi ko na nakita ang batang inapi nila. Nakita ko ang babaeng nagtayo ng imperyo mula sa pagtatraidor. Hindi ako nawalan ng pamilya. Nagtanggal ako ng linta. Tumalikod ako at bumalik sa mesa ko. May kumpanya pa akong patatakbuhin.